Guys, magandang araw sa ating lahat. Sa video kong ito, ipapakita ko na naman sa inyo kung paano yung wiring ng parallel. So, may ginawa ako ditong diagram na susundan natin. So, dito sa ating wiring diagram, makikita nyo dito yung na may nakalagay na L2 o yung line 2 na galing dito sa ating circuit breaker. Yan. Na nakakonect dito sa ating load. Tapos ito namang L1 o yung line 1, ito yung galing dito sa ating circuit breaker na wire, papunta dito sa ating switch. Tapos ito namang nilagyan ko ng kulay yellow na galing dito sa ating mga load. Ito yung return na papunta dito sa ating switch. So guys, umpisahan na natin yung pagwa-wiring. Pero bago natin gagawin yan, paalala lang muna, laging napa-off yung ating circuit breaker bago tayo gumawa para safe tayo. So guys, umpisahan na natin yung pagwa-wiring. Bali, nakasit up na lahat yung ating wire. Nilagay ko na lahat. So dito sa ating wiring guys, mapapansin nyo dito na tatlo yung kulay na ginamit ko. So dito sa ating line 2, yan guys, ang ginamit kong kulay ay puti. Yan, galing sa ating circuit breaker, yan, puti yan, papunta dito sa ating apat na load. Yan guys, so puti yung ginamit ko. Tapos yung line 1 naman natin, galing sa ating circuit breaker, ang ginamit kong kulay ng wire ay itim. Ito yan guys, yan, papunta dito sa ating switch. Yung return naman guys na galing dito sa ating load, ginamit kong kulay ng wire ay green. So yan guys, yung green yung ginamit ko. Kaya ginawa kong tatlo yung kulay ng wire guys para mas madaling yung masundan. Sana natin yung pagwa-wiring. So unahin muna natin dito sa ating load number 1. So ipipigtil lang natin to. So ating balatan tong wire na to guys. Yan. So pag nabalatan na yan guys, ito naman sumunod yung galing sa ating circuit breaker. So yan guys, tapos at ipipigtil na natin ito dito. So pag pipigtil naman ito guys, o yung sa splicing natin, kailangan mahigpit yung pagkaka-splice natin para hindi siya maglulos. Kasi pagka naglulos yan guys, ang tendency niyan, mag-i-spark yan at yan ay magkakaroon ng sunog. Kaya kailangan higpitan yung pag-i-splice. So yan guys, naka-splice na. So guys, itong naka-usli na to, kaya pinasubrahan ko kasi dito natin yun i-connect yung ating ceiling receptacle. So pagkatapos yung ipigtil yan guys, sundan nyo agad ng electrical tape. Yan. Tapos pagka binalutan nyo guys, batakin nyo lang din yung electrical tape para dagdag na rin siya ng higpit. So yun guys, tapos na nating splice yung ating wire na galing sa ating circuit. Next naman natin gagawin guys ay yung return natin. So babalatan natin to para ikakabit na natin yung ating ceiling receptacle. So yun guys, nabalatan na. Binuo ko na rin yung ikakabit natin or yung itatap natin dito.
Sinilagyan ko na guys. Tapos sundan nyo ng electrical tape. So guys, naikabit na natin yung ating return natin. So next naman natin ay itong line 2. So iwagan nyo lang yung terminal yan guys, tapos pasok nya. So yan. So guys, natapos na nating ikabit yung line 1 tsaka line 2 natin. So kunting tips lang muna sa pagkabit nito. So guys, pagka nagkabit kayo dito pala, yung gagawin yung halimbawa yung kuryente nyo line to line, dito nyo i-connect yung o ipasok sa terminal yung line 1 nyo dito sa may pinaka may thread nya. Yan. Tapos yung line 2 naman dito sa gitna. Kasi guys, hindi natin maiiwasan. Halimbawa, pag nagpapalit tayo ng ilaw, minsan napapahawak tayo dun sa pinaka-thread ng ating ilaw. So, pag once nakapahawak tayo guys, at yung connection niya, yung line 1 nyo, dito sa pinaka-thread, tapos yung line 2 sa gitna, so hindi tayo makukuryente once na napahawak tayo dun sa ating pinaka-thread ng ilaw. Once na naka-off yung ating switch, kasi ang may kuryente lang guys is yung sa may gitna. So yan lang yung may kuryente. So next naman guys ay dito naman sa pangalawang load hanggang pangatlo. So ito na naman natin i-connect. Babalatan lang natin to para dito natin i-tatap yung ating wire ng ating bukilya. So yan, tsaka to. So yan guys, so itatap lang natin to dito. So binuo ko na rin yung ating wire, so para itatap to lang natin. So sundan nyo naman ng electrical tape. Next naman guys ay yung ating line 2. So next naman guys ay ito namang pangatlong load natin. So babalatan nyo lang to. Yan. Tapos ito naman. So splice na natin. So lagyan na lang din ng, sundan nyo agad ng electrical tape. So guys, lagi kong pinapaalala sa inyo pagka nag-i-splice tayo, kailangan mahigpit para hindi siya maglo-loose. Kasi pag once na naglo-loose yun guys, ang tendency niyan ay masusunog yung ating wire. So next naman ay ito.
So yan guys, natapos na nating i-splice yung tatlo. So ito naman yung panghuli. So ang gagawin lang natin dito guys ay isusuksok na lang to. Yan, so yung line to, ito yung sa gitna. So ito yun guys, ito yung kulay puti. So ipasok na lang yan. Tapos yung return natin. So yan guys, na ikabit na natin lahat. So next naman natin gagawin dito ay ipipix na natin to dito. So yun guys, na i-fix na natin yung ceiling receptacle. So susunod naman natin gagawin ay ikakabit naman natin yung ating single switch. So guys, ito yung single switch na ikakabit natin. So sa pagkabit naman nito, pagka nakatayo yan guys, yung bukasan niya nasa kanan. Pagka nakahiga naman yan guys, yan, itong bukasan naman niya nasa taas. So ganyan lang yung pagkabit ng switch. So guys, ikakabit na natin. So strip lang natin yung dulo ng wire guys. Unahin natin yung ating line 1 yung galing sa ating circuit breaker. So dito nyo lang ilalagay guys. Yan, isusok-sok nyo lang to. Yan, push nyo lang. So yan, kumagat na siya. So ibig sabihin okay na yung pagkakabit. So next naman natin guys ay yung return. So yun guys, papunta dun sa ating apat na load. So guys, ganito lang yung paano maglagay ng switch. At kailangan guys, mayroon kayong allowance ng wire dito para halimbawa pagka nag-troubleshoot kayo dito o may gagawin, mas madali nyo lang ma-fix. So guys, ikakabit na natin yung ating switch. Fix na natin to. Switch. So yan, okay na. So ikabit naman natin yung switch cover. So next naman natin gagawin guys ay maglalagay tayo dito ng ating circuit breaker. So guys, ito yung circuit breaker na ikakabit natin. So ang amperahe nito ay 15 para dito sa ating apat na load. So ganito lang yan kung paano magkabit guys. So dito natin yan ikakabit dito sa baba. Ito naman yung ating main circuit breaker. Bale yung amperahe nito 60. So push nyo lang yan. So next naman natin ay ikakabit na natin yung ating wire. So unahin natin yung ating line 1. So luwagan nyo lang yung terminal. Tapos pag maluwag na siya, pasok nyo lang yung isuksok nyo lang yung wire, pay nyo higpitan. So yan guys, na ikabit na natin. So next naman natin gagawin ay gagamit tayo dito ng multi-tester para ma-check natin yung ating wiring connection kung mayroon bang short circuit. So pagka gumamit kayo dito guys, pagka mag-test kayo ng short circuit,
yung knob ng multi-tester, set nyo lang sa times 10. Ayan, set natin sa times 10. So yan guys, nakaset na siya sa times 10. Sabit ko lang to. Yan. So nakaset na siya sa times 10. Tapos i-check muna natin kung okay ba yung ating tester. So nakikita nyo yan guys, ayan, gumagalaw siya. So ibig sabihin okay yung ating tester. So sa pag-check naman guys, yung dalawang test probe nyo dito sa ating circuit breaker, itapat nyo lang dito sa magkabalaang terminal. So yan. So ayan guys, nakita nyo yan guys, wala siyang reading. So ibig sabihin walang short circuit yung linya natin. So next naman natin ay dito tayo sa ating bukilya. So ganun lang din gagawin nyo. Yung test probe nyo, yung isa dito sa gitna. Yan. Tapos yung isa naman dito sa gilid. So kita nyo yan guys, wala siyang reading. So ibig sabihin wala siyang short circuit. So yan guys, ganyan lang yung kung paano mag test ng short circuit dun sa ating linya. So next naman natin gagawin guys ay maglalagay tayo dito ng load o yung ating bumbilya. Kakabit na natin. Ikabit na natin yung apat na load natin o yung bumbilya. So next naman natin gagawin ay bubuksan ko na yung ating circuit breaker. Pero check muna natin guys yung ating switch, off muna natin bago natin buksan yung ating circuit breaker. So yan guys, naka-off na siya. So unahin natin yung ating main circuit breaker. So yan guys, nakabukas na yung ating main circuit breaker. Next naman natin bubuksan ay itong circuit breaker ng ating load. So yan guys, nakabukas na siya. So mapapansin nyo dito guys, umiilaw na yung indicator nya. Umiilaw na siya. So ibig sabihin meron ng kuryenteng dumadaloy dito sa ating circuit. So bubuksan ko na guys. So yan guys, umiilaw siya. Off ko. Yan. So sabay pag binuksan mo yung switch, sabay lahat siya ang umiilaw. So guys, ganyan lang yun ko paano mag-wiring ng parallel. So guys, kung mayroon man kayong katanungan o suggestion sa ginawa kong video tutorial, paki-comment down below po para pag-usapan po natin yan. So guys, bago ko tapusin pala yung video na to, maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. At sa lahat ng mga sumusuporta, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.